Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. Genesis chapter 1, 26 to 28. Basahin po natin ha. Genesis chapter 1, 26 to 28. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop. Maging maamo o mailap, malaki o maliit, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Purihin ng Panginoon. Okay, pag-usapan po natin dito ang salitang stewardship. Stewardship as a divine calling. Ito po ay panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin bilang mga katiwala. Kapag sinasabi po nating stewardship, ano po ang naiisip ninyo? Pag sinabing stewardship, ano agad ang pumapasok sa isip ninyo, mga kapatid? Sa aeroplano, ganon? Pero sa totoo lang, pag sinabi po nating steward, katiwala po yan. Sabi natin steward. Sabi natin katiwala. Alam nyo ba, ang buhay ay patungkol sa pagiging katiwala? Ulitin ko, ang buhay ay tungkol sa pagiging katiwala. Kasi lahat ng meron tayo sa ating buhay ay mga pinagkatiwala lamang yan sa atin. Maging ang buhay mismo natin ay ipinagkatiwala rin lang ng Diyos sa atin. Sabi nga, ano ba talaga tayo? Meron kasi mga katiwala, yung iba naman katiwaldas, mga ganyan, ano? Masyadong pabaya sa mga pagpapalang ibinibigay sa atin ng Diyos. Yung iba tinawag na mga katiwalwal. Oh. Yan yung katiwalwal, ito po yung ginamit lang natin yung buhay natin sa walang kabuluhan. Halimbawa, nung araw, kung ano-ano lang pinagagawa natin, bisyo rito, bisyo doon, na walang mga kapakinabangan sa atin. O kaya naman, baka tayong tinatawag na katiwalay. Wala lang. Ibig sabihin na buhay ka lang, mga kapatid, wala kang pinagagawa sa buhay mo. Araw-araw ang lumilipas, wala tayong natatapos, wala tayo talagang nagagawa. Lagi nating tatandaan, when we talk about stewardship, God is the creator and owner of everything. Lagi niyo pong tandaan yan. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. Lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, siya ang nagmamay-ari. Walang hindi galing sa Diyos, mga kapatid. Man can only create something out of something. Ibig sabihin, ang tao nakakalikha sa mga bagay na andyan na. Mga na-imbento ng mga tao, hindi sila nakakapag-imbento katulad ng Diyos ang nagagawa ng Diyos, because God can create out of nothing. Mula sa kawalan, mula sa wala, nakalilikha ang Diyos. Pero ang tao hindi niya kaya yun. Nagawang lumikha ng Diyos, ng tao, nitong mineral water na ito, pero saan galing ito? Nagawa niyang ilagay sa botelya na ito, naging tinatawag nating mineral water, may nag-imbento na ito. Pero, andyan na ang tubig na yan. Sinong gumawa ng tubig? Ang Diyos. Pero simula, walang tubig. Pero sinalita lang ng Diyos sa magkatubig ay nagkaroon ng tubig. Ganyan po ang Diyos natin. Pansinin po natin ang awit 24 verse 1. Ang buong mundo at ang lahat ng naririto ay pag-aari ng Panginoon. Sabi natin uli, lahat. Sino nagmamayari? Ang Diyos. Awit 104, 27 to 29. Lahat ng inyong nilikha ay umaasa sa inyo ng kanilang pagkain. Lahat daw ng nilikha ng Diyos, umaasa sa Diyos sa kanilang kakainin. So ibig sabihin, lahat ng kinakain natin, galing yan sa Diyos. Ang pagkain ay kumakain tayo para tayo ay mabuhay. Lahat ng yan ay galing sa Diyos. Sa oras na kanilang kinailanganin, binibigyan nyo sila ng pagkain at kinakain nila ito. At sila'y nabubusog. Ngunit kung pababayaan nyo sila, matatakot sila
At kapag binawi nyo ang kanilang buhay, sila'y mamamatay at babalik sa lupa. Ano pong ibig sabihin nito? Magagawa ng Diyos ano man ang kanyang gawin. God is in full control. Awit 50:10-12. Sapagkat akin ang lahat ng hayop. Ang mga hayop sa gubat at ang mga baka sa libo-libong mga burol. Kilala ko rin ang lahat ng ibon sa mga bundok at ang lahat ng hayop sa parang ay akin. Kung magutom man ako, hindi ako hihingi sa inyo ng pagkain. Dahil ang daigdig at ang lahat ng nasa loob nito ay akin. So pinag-uusapan dito, yung mga hayop na nakakain. Ikaw, ano bang paborito mong hayop? Ha? Ano bang mga nakakain na hayop? Manok. Mga mahilig sa manok. Mga baboy. Baka. Ano pa? Kalabaw. Kambing. Ayan, ha? Usa. Tupa. Ano pa? Aso. Kinakain din ng aso. Paborito ko yan. Nung lasinggero ko. Yung maahang na kalderetang aso. Masarap yun, mga kapatid, ha? Pusa. Sa Laguna, inaadobo lang nila ang pusa. Splete lang nila ang pusa. Daga. Bukid, di ba? Dagang bukid. Palaka. Palakang bukid. Nakakain na ako dyan. Ahas. Nakakain na ako niyan kasi malamig sa tiyan yun. Ha? Ano pa? Unggoy. Yung utak ng unggoy, ay, hindi ko kinain. Pero, kinakain yun. Inalok po sa akin yun, mga kapatid. Rabbit, ayan, mga exotic food. Kabayo. Ano pa? Yung tilapia, bangus. Ano ba, yung mga bayawak. Ayan, sino nakakain ng bayawak? Ako, nakakain na ako ng, bayawak. So, lahat ng yan, ang sabi ng Panginoon, Kanya. Kung wala lang mga pagkain na yan, ano kaya, mabuhay kaya tayo? Ayan. So, ayon sa mga salita ng Diyos na ating binasa, lahat ay pag-aari ng Diyos. Ang buhay natin mismo, pag-aari rin ng Diyos. Alam nyo ba, kahit yung mga mahal natin sa buhay, pag-aari ng Diyos. Yung asawa natin, pag-aari ng Diyos. Mga anak natin, pag-aari ng Diyos. Kahit lahat ng pinaghirapan mo sa buhay, sa Diyos. Bahay, kotse, ano man yan. Sa Diyos, ang Diyos ang nagmamayari. Bakit? Kasi nga po lahat ng pinanggagalingan ng mga bagay na yan ay galing sa Diyos. Kahit yung mga kakayahan natin, katalinuhan natin, kaalaman natin, kakayahang gumawa, galing din po yan sa Diyos. Trabaho mo, galing sa Diyos yan. Negosyo mo, sa Diyos din yan, mga kapatid. Pansinin natin si Haring Nebuchadnezzar. Daniel chapter 5 verses 19-21. Ito si Haring Nebuchadnezzar, talagang pinagpala ito ng Diyos mga kapatid. Kaya mapapansin natin dito, bakit kahit hindi anak ng Diyos, hindi Kristiyano, umaasenso sa buhay? Dapat makita natin din, mga kapatid, kung yun ay mga umaasenso sa buhay, how much more tayo mga anak ng Diyos? Yung mga blessing, kaginawahan ng mga hindi mananampalat, hindi Kristiyano, sa Diyos din yun. Tayo pa kayang mga anak ng Diyos, mga kapatid. Pansinin natin sa Haring Nebuchadnezzar. Daniel chapter 5 verse 19, dahil sa kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa kanya, pinagkalooban siya ng kapangyarihan. Ang mga tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika ay natakot sa kanya, nagagawa niyang patayin ang sino mang gusto niyang patayin, at nagagawa rin niyang huwag patayin ang gusto niyang huwag patayin. Itinataas niya sa tungkulin ang gusto niyang itaas, at ibinababa niya sa tungkulin ang gusto niyang ibaba. Pero siya ay naging mayabang at nagmataas. Kaya pinaalis siya sa kanyang tungkulin bilang hari at itinaboy mula sa mga tao. Naging isip hayop siya. Tumira siya kasama ng mga asnong gubat at kumain ng damo na parang baka. Palaging basa ng hamog ang kanyang katawan. Itong si Haring Nebuchadnezzar talagang pinagpala ng Diyos yan.
matinding kapangyarihan ang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, at nagagawa niya ang lahat ng bagay. Yung gusto niyang patayin, nagagawa niyang patayin. Yung ayaw niya, ay nagsusunod din. Pagkat siya isang hari. Yung gusto niyang bigyan ng posisyon, nabibigyan niya ng posisyon. Yung gusto niyang alisin sa posisyon, naalis niya. At tuwang-tuwa, masaya si Haring Nebuchadnezzar, sapagkat parang wala nang imposible sa lahat ng gusto niyang mangyari, sapagkat lahat ng gusto niyang isipin at magawa at mangyari ay nangyayari talaga, mga kapatid. Because he's a king. He was so powerful king that time. But what happened? Ganoon ang kanyang kalagayan, hanggang kilalanin niya na ang kataas-taasang Diyos ang siyang may kapangyarihan sa mga kaharian ng mga tao, at maaari niyang ipasakop ang mga ito kahit kanino niya gustuin. Ano nangyari sa kanya? Dahil sa kanya siya ay naging mayabang. Kasi nga, lahat nagagawa na niya Naging mapagmataas siya. Anong ginawa sa kanya ng Diyos? Sapagat ang nagmamataas, ibinababa ng Diyos. Ibinaksak siya ng Diyos. Nag-asa na hayop, isip hayop. Then he came to realize ito. Though he was so powerful, he came to realize, though he was a king, he came to realize na meron palang mas makapangyarihan pa sa kanya. That there is the King of Kings. Na walang hihigit sa Diyos, mga kapatid. Came to realize that. Sabi, hanggang kilalanin niya na ang kataas-taasang Diyos ang siyang may kapangyarihan sa mga kaharian. Almost he was in full control of all the kingdom here on earth. King Nebuchadnezzar. Pero kinilala niya na merong higit pang mas makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi ang Diyos. Amen? So mahalaga ngayon na malinaw dapat sa atin. Una, tandaan mo ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. At tayo ay mga katiwala. At bilang mga katiwala, we need to become effective stewardship. Dapat maging mahusay tayong katiwala sapagkat hindi tayo ang nagmamay-ari niyan. Ano ang kailangan ngayon para maging mahusay tayong katiwala? Effective stewardship requires, number 1, management. Sabihin natin, management. Genesis 1:26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. So as stewards, we are called to manage God's creation responsibly. Hindi natin dapat baliwalain lang yan, mga kapatid. Ang tanong, ano ba yung mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Basahin muna natin uli yung awit 24:1, ang buong mundo at ang lahat ng naririto ay pag-aari ng Panginoon. Lahat, sabi natin lahat. So ang tanong, kung ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat, anong kasunod na niyan? Wala nang ibang may-ari. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. Siya lang, nag-iisa. Meron pa bang ibang may-ari? Wala na. So anong kasunod na niyan? Katiwala na. Kaya lahat tayo ay katiwala. Bakit? Sapagkat merong nag-iisang nagmamay-ari lang ng lahat. Walang iba kundi ang Diyos. Did you get that? So what has the Lord entrusted to us? Number 1, possession. Yung anumang bagay na mayroon tayo ngayon. Everything we have belongs to God. Tayo ay mga stewards, katiwala. Ano bang meron ka ngayon sa buhay mo? Bahay, sasakyan, kahit itong mic na ito, ang Diyos ang nagmamay-ari nito. Kahit yung upuan na inuupuan nyo, ang Diyos din po ang nagmamay-ari niyan. Yang bag na hawak ninyo, ang Diyos din ang nagmamay-ari niyan. Yang cellphone na hawak-hawak mo ngayon, ang Diyos din ang nagmamay-ari niyan. Maaaring sabihin mo, binili ko ito, may nag-imbento na ito, kaya sila may authorized dito, sila ang nagmamay-ari nito. Pero tingnan mo kung paano nila ginawa yan. That is not out of nothing. Pero lahat galing sa Diyos. Are you following? Itong mga instrumento na ito, sa Diyos yan.
Lahat ng meron tayo ng mga bagay sa buhay natin, kahit buhay natin. Ano mang bagay sa loob ng tahanan natin, ang Diyos ang nagmamay. Kahit kutsara, tinidor, plato, silya, lamesa, TV, lahat yan ang Diyos ang nagmamay-ari niyan. Mga kapatid, sabihin natin lahat. Pag sinabi natin properties, ang ibig sabihin niyan, ari-arian. So pag sinabing ari-arian, parang sinasabi dyan, katulad ng bahay-bahayan. So pag sinabing bahay-bahayan, totoong bahay ba yun? Hindi. So pag sinabing ari-arian, parang ganito lang yan. Kasi yung bahay-bahayan, parang ganito. Sino naglaro ng bahay-bahayan? Ako, paborito kong laro nung araw yan eh. Gusto ko lagi ako tatay. Bahay-bahayan, ibig sabihin, kunwaring bahay lang. Hindi talaga totoong bahay. So pag sinabing ari-arian, mga kapatid, kunwari lang. Anong ibig sabihin ng kunwari lang? Kunwari lang iyo. Pero hindi talagang iyo. Kaya ang tawag sa kung ano ang meron ka ay ari-arian. Are you following? Yung akala mo lang iyo. Pero ang totoo, kunwari lang yan na iyo. Sapagkat yan ay mga ari-arian. So ang ibig sabihin, hindi talaga ikaw ang nagmamay-ari niya. Natandaan niyo yung biblical perspective? What is the biblical perspective? What is mine is not mine. Ano mang meron sa akin, hindi talaga sa akin. Kanino yan? Sa tunay na nagmamay-ari. At walang iba, ang Diyos. Amen? So pinagkatiwalaan tayo ng lahat kung anong meron tayo ngayon. Management. Kailangan pamahalaan natin ng maayos yan. Bakit? Hindi sa atin yan. Yan ay ipinagkatiwala lamang sa atin. So in stewardship, it requires management. So ano ikaw? Manager. Sabi mo sa katabi mo, isa ka palang manager. Ano pa? Na mga pinagkatiwala sa atin, people. Ayan, people. Sino itong mga people? Ayan, pamilya mo. Hindi sa'yo yan. Okay? Bagamat asawa mo yan, pero hindi sa'yo yan. Yan ay sa Diyos. Bigay yan sa'yo ng Diyos. Ipinagkatiwala sa'yo ng Diyos. Anak mo, hindi mo pag-aari yan. Bigay yan, pinagkatiwala sa'yo ng Diyos yan. Siya ang may lalang, siya ang may gawa niyan. Mga magulang mo, hindi sa'yo yan. Hindi mo pag-aari yan. Yan ay sa Diyos. Bigay sa'yo ng Diyos yan. Hindi mo pinili yan, pero ang Diyos ang may bigay sa'yo niyan. Yung apo mo, hallelujah, hindi rin ikaw ang may-ari niyan. Ang Diyos din ang may-ari niyan. Ipinagkatiwala sa iyo yan. Yung disciple mo, hindi sa iyo yan. Hindi ikaw ang nagmamay-ari niyan. Ang Diyos ang nagmamay-ari niyan. Kahit ang leader mo, hindi sa iyo yan. Ang Diyos ang nagmamay-ari niyan. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Grabe, kung katabi mo asawa mo, di ba? Grabe, pinagkatiwalaan ka ng ganyang kagandang asawa at kapoging asawa. Amen ba ron, mga kapatid? Palakpakan nga natin si Lord dyan. Hallelujah. Salamat, Lord. Pinagkatiwalaan ako ng magandang misis. Hallelujah. Oh, si Donnie din, masaya. Di ba? Naintindihan niyo, mga kapatid? People. Kaya dapat pahalagahan natin yan. Kaya dapat pag-ingatan natin. Bakit? Hindi sa atin yan. Dapat paglingkuran mo rin yan. Yang asawa mo. Lalo na yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, yung liligawan mo. Grabe yan. Sa mga
Maliligawan, buri mo, pagkakatiwalaan ka ng Diyos ng ganyan. At ikaw naman, ipagkakatiwala ka sa Kanya. Sabi na iba, wag na lang. Another one. So, hindi lang possession, people, personal life. Yang buhay natin, mga kapatid, itong katawan natin, itong sarili natin, hindi tayo ang nagmamay-ari nito. Tayo ay pinagkatiwalaan lang ng Diyos. Kaya kamustahin ko ang kalusugan ninyo. Kamusta ka? Ha? Kamusta ang puso? Maayos pa ba ang lagay ng organs natin? O puro mamantika pinagkakakin natin? Tandaan mo, hindi sa'yo yan. Ang Diyos ang nagmamay-ari niyan. Yang atay-atay mo dyan. Hindi sa'yo yan. Kaya nung araw, kumakainom tayo ng alak, gano'n na lang. Kawaldas. Bakit? Akala mo kasi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. O, kamusta yung kidney mo? O makabanat tayo ng mga maalat para talagang ikaw ang nagmamay-ari niyan. Hindi sa'yo yan. Sa Diyos yan. Kaya dapat inaalagaan ang katawan dahil hindi sa'yo iyan. Are you following? So we need to be faithful and responsible. Kaya lagi sinasabi, tamang pagtulog, tamang pagkain, tamang pampalakas, exercise. Kailangan alagaan natin ito, mga kapatid. Dapat pamahalaan natin ng maayos ang lahat ng ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Ano man nagiging meron tayo, hindi sa atin yan. Yung mga taong dumarating sa buhay natin, hindi sa atin yan. Sa bawat araw na ibinibigay sa atin na buhay ng Diyos, salamat sa Panginoon, purihin ng Diyos, pinagkatiwalaan na naman tayo ng isang panibagong buhay. Sapagkat hindi mo kayang mabuhay pa bukas. Sino makapagsasabi nun? Ang sabi ng Bible, sinong kayang duktungan ng kanyang buhay? Pero dahil ikaw ay nagising, isa lang ang ibig sabihin nun, pinagkatiwalaan ka na naman ng Diyos, kaya dapat ayusin mo na ang dapat ayusin sa buhay mo. Dahil hindi sa'yo yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi sa'yo yan. So effective stewardship requires management. And effective stewardship requires, number 2, multiplication. In verse 28, in our context, at sila'y pinagpala niya, sabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. See, God's command to be fruitful and multiply speaks to the principle of multiplication in stewardship. It's a call to produce. We are called to multiply the blessings of God na ipinagkatiwala sa atin. Multiplying God's blessings, mga kapatid. That's why we are igniting the passion of the people so that they will multiply because we're all multipliers. Sabi mo sa atin mo, multiplier ka. Sa lahat ng meron tayo, hindi lang tinutukoy dyan yung baby, magkaanak, hindi. Sa lahat ng blessing ng Diyos. In all our resources and even in talents. Halimbawa, magaling kang maggitara. Hindi ko sinasabing lahat ng instrumento, pag-aralan mo, hindi. Mag-multiply ka. Dapat meron ding matutong maggitara sa pamamagitan mo. Hindi lahat kailangan mong pag-aralan ito, mga kapatid. Hindi ganun yun. Amen. As a disciple of Jesus, reproducing another disciple. Dapat multipliers tayo, mga kapatid. Amen. Kasi kung hindi ka multiplier, ano ka? Ayan. Sino dito mahilig sa subject na math? Math. Naku po. Sa susunod next Sunday, science.
May mga terminology dyan mga kapatid. Ha? Halimbawa, sige, doon tayo sa addition. Mag-aral-aral po tayo. Sige, addition. 6 plus 2. Ang bilis 8. Sige, alam niyo agad ang sagot. Anong tawag sa 6? Hindi. Ang addends yung idinadagdag. Kaya ang addends yung number 2. Kasi hindi naman yung 6 ang idadagdag sa 2. Yung 2 ang idadagdag sa 6. Kaya ang tawag sa 2 ay addends. Anong tawag sa 6? Augment. Kasi yun ang dadagdagan. Yan, balik-aral tayo, mga kapatid. So, equals 8. Anong tawag sa 8? Sum. Very good. Sige, proceed tayo. Subtraction. 6 minus 2. 4. Anong tawag sa 6? May mathematician dito. Minuend. Okay. Ganun pala yun. Ngayon lang nag-sink in sa akin. Anong tawag sa 2? Subtrahend. Anong tawag sa 4? Difference. Very good Okay, saan tayo? Division. Division. 6 divided by 2. Magaling. Anong tawag sa 6? Dividend. So, anong tawag sa 2? Divisor. Anong tawag sa 3? Quotient. Palakpakan nyo naman ang mga sarili nyo. Ang gagaling ninyo, Okay, ano? Doon na tayo sa multiplication. 6 times 2. 12. Anong tawag sa 6? Multiplicado. Matalino si ate, anong tawag sa 2? Multiplier. Anong tawag sa sagot? Product. Anong mapapansin ninyo? Only the multiplier has the product. Look at the addend. It has no product. Look at the subtrahend. It has no product. Look at the divisor. It has no product. Only the multiplier has the product. We're all multipliers. Anong ibig ko sabihin mga kapatid? Alam niyo, may mga members sa church, addend. Anong addend, mga kapatid? Yung pandagdag. Pero hindi dumarami. Siya ay pamparami lang, pero hindi dumarami. Halimbawa, sa sasakyang jeep, di ba may pila yan? Isa na lang, aandar yan. Kasi kung hindi puno yan, hindi aandar yan. Kahit isa na lang, pupunuin yan. So darating ngayon ang isang pasahero, ayun, naidagdag na. Aalis na ang jeep. Dito, pag dumadalo kayo, addend. Pero may kasama ka ba? May nai-invite ka ba? So, pandagdag, pamparami. Kaya nga minsan, ugali natin, pastor, dumating ako, pasalamat ka, umatin ako. Yan, may mga ganyan mga kapatid. Pampadagdag. Pero hindi dumarami. Okay? Don't get me wrong. We appreciate every individual that we have in our church. Sabi mo sa kantabi mo, mahalaga ka. Pero multiplier ka. Huwag kang makutentong ikaw lang. Are you following? Yung iba naman, mga kapatid, subtrahend. Ano yung subtrahend? Ano ba yung subtrahend? Nagbabawas yun, mga kapatid. Yung parang ganito, nangutang lang, hindi na dumalo. May utang Napagalitan lang ni pastor. Umalis na. Subtrahend.
May nakita lang pagbabago. Umalis na. Subtrahend kasi. Pero may mga Christian, addend na, subtrahend pa. Yung bang, pag tumating sa church, addend. Merong hindi nagustuhan. Ayoko na rito. Maghahanap ng ibang church. Naging subtrahend, pero sa kabilang church, addend. Ang hirap sa mga simbahan, nagpaparami ng mga Kristiyano. Dito po, we finalize, hindi na po tayo tatanggap ng mga Kristiyanong galing sa ibang church. This is to inform you. Kaya ako ngayon, kumukunik ako ngayon sa body. May sinasamahan po tayo ngayon dito sa Binangonan. At sinabi ko sa kanila, makasanayan po natin ngayon. Huwag natin tatanggapin ang mga Kristiyanong umaalis sa ibang simbahan. Hindi tayo nagpapadagdag. Nagpaparami tayo ng mga naliligtas. Kaya please, huwag kayong mag-i-invite sa ibang simbahan. Hindi ko tatanggapin dito. Hello? Kailan simulan niyo, Pastor? Ngayon. Amen? So, minsan, addend na. Subtrahend pa. Hindi mo malaman, mga kapatid eh. Kung sila ay regular attendees o regular absentees. Yung iba, divisor. Any divisive, it's not the will of God. Ano man naghihiwalay, ano man nagdi-divide, hindi po kalooban ng Diyos yan. Nag-unite ang gusto ni Lord. Amen. Don't be a divisor. That is from Satan. Mga kapatid. Kaya huwag kayong mangungunsinte na mga may problemang Kristiyano na umaalis sa church. It creates division. Punong-puno po ng solusyon ang Bible sa mga conflicts and disagreements. Let us apply the teachings of the Lord Jesus Christ. Amen. Because we're followers of the Lord. We're not followers of ourselves because this is not mine. Hindi natin pag-aari ito. Pag-aari ng Diyos. Let us be a multiplier. Our goal is to produce a lasting impact. Alam nyo, totoo naman yun. Ang hinahanap ni Lord, multiplier. Sabi mo din sa katabi mo, multiplier ka. Hindi ka addend. Hindi ka subtrahend. Hindi ka divisor. You are a multiplier. Because only multiplier has the product. Only multiplier ang dumadami, mga kapatid. Amen? So effective stewardship requires management and multiplication. And number 3, effective stewardship requires mission. Mission. Verse 28, at sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. For what? For a mission. That we need that power. Because stewardship is tied to a mission, mga kapatid. Hindi po pwedeng hiwalayan. Life has a purpose. Life has a mission. Hindi tayo pwedeng basta mabuhay lang, mga kapatid. Life has a purpose. So, it's a partnership with God in His mission. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos dahil ang tao ay nagkasala. Kaya naparito ang Panginoong Jesucristo hindi para magkaroon ng relihiyon. Hindi. Naparito ang Panginoong Jesucristo upang ibalik ang mga taong nahiwalay dahil sa kasalanan sa relasyon sa Diyos. Yan ang misyon ng Panginoong Jesucristo kung bakit siya naparito. And as believers and followers of our Lord Jesus Christ, we are not just believers of the Lord Jesus Christ because we want to go to heaven. Because for you to go to heaven, you need to believe
in our Lord Jesus Christ. But we're also followers of the Lord Jesus Christ. So dapat kung sumusunod tayo sa Panginoong Kristo, dapat kung ano yung misyon ng Panginoon ay misyon din ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya sabi ng unang Korinto, Kabanata 3, talatang 9, sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Dapat nagiging contributor tayo, mga kapatid. Amen? Amen? Contributor. Dapat nagiging katuwang tayo sa misyon ng Diyos. Kung bakit niya ipinadala ang kanyang nag-iisang bugtong na anak, ang Panginoong Kristo. Dapat kaisa tayo ng Diyos. Dahil tayo ay magiging katuwang kaisa ng Diyos sa pagliligtas ng mga tao. Katulad na itong rescue kabataan na ito, 900 students ang nakaatang sa atin ngayon, mga kapatid. And more. And more. And more. It's a big task, mga kapatid. Kaya dapat maayos ang buhay natin. Bakit? Representative ka ng Panginoong Kristo. Katuwang ka sa misyon ng Panginoon. Sabi mo sa takatabi mo, ayusin mo buhay mo. Testimony. Dapat may maayos tayong patutuo sa pamilya natin. Why? Because we are representing our Lord Jesus Christ. Don't forget that, mga kapatid. We are ambassadors of Christ. Wherever we are, wherever we go, with our family, with our barkada, mga kapatid, dapat nagiging magandang patutuo tayo, mga kapatid. If we're going to engage in God's mission, have a good testimony, a living testimony. Amen? Now, if we're going to acknowledge, recognize that God is the owner of everything, and we are stewards, number one, we need to recognize our temporary role. Temporary. Lahat ng bagay sa mundong ito, dapat mong maintindihan, pansamantala lang. Kahit ang buhay natin, pansamantala lang. Yung mga taong nakakasama natin, pansamantala lang. Walang habang buhay. Yung mga bagay sa mundong ito na nakakamtan natin, pansamantala lang. Walang panghabang buhay sa mundong ito. Hello? Ang lahat ng pangwalang hanggan ay sa langit. Kaya anong ibig sabihin, lagi mong tatandaan, lahat ay nawawala sa mundong ito. Nawawala ang lahat. May katapusan ang lahat, pansamantala lang ang lahat. Kaya yung mga nakakasama natin sa buhay, kapamilya natin, kapatiran natin, kaibigan natin, mga kapatid, lahat ng iyan, nawawala. May katapusan. Pansamantala. Kahit yung mga nakakamtan natin sa buhay, mga ari-arian natin, pansamantala. Nawawala. May katapusan. Kaya dapat maging mahusay tayong katiwala habang sila ay nariyan. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Kung hindi tayo magiging mabuting katiwala, pwedeng mawala ang lahat sa atin. Ano mang meron sa atin. Katulad ni Adan at Eva, binigay ng Diyos ang lahat sa kanila. Pero hindi sila naging mahusay na katiwala. Pinaalis sila sa paraiso. Katulad ni Haring Nebuchadnezzar, pinagpala ng Diyos, pero hindi siya naging mahusay na katiwala, naging mayabang siya. Tinanggal siya ng Diyos. If we're going to recognize that, always be reminded of that. Everything is temporal. Pansamantala lang. Ingatan mo na. Alagaan mo na. Pahalagahan mo na. Hanggang nariyan yan. Sapagkat isang araw, pwedeng mawala ang lahat. Number two, if we're going to recognize that
God is the owner and we are the stewards, you need to understand our replaceable nature. Replaceable nature, mga kapatid. Anong ibig sabihin yan? If we fail to manage God's blessing, He can take it away. Pwedeng kunin sa atin ng Lord yan, mga kapatid. Pwedeng tanggalin sa atin ni Lord yan. At pwede tayong palitan ng Diyos. At maraming maipapalit ang Diyos. Like King Saul. He disobeyed God. He was replaced by David. Pinalitan siya ng Diyos bilang hari ng Israel. Kaya dapat pinagbubutihan natin, mga kapatid. Pwedeng mapalitan. Kaya nga may nagpapalit ng mga asawa. Kung bakit maagang nag-aasawa? Dahil hindi ka na pagkatiwalaan, ipinagkatiwala sa iba. Irreplaceable. Replaceable. Kahit sa ministry natin, mga kapatid, sapagkat ang lahat ay sa Diyos. Wala tayong pwedeng maimagmalaki sa Diyos. Kayang tanggalin ng Diyos ang sino man. Kahit pastor. Pwedeng palitan ng Diyos. Pwedeng tanggalin ng Diyos. Kaya wala akong pwedeng maipagmalaki sa Diyos. Kahit anong oras, pwede niya akong alisin. Kaya dapat pinag-iingatan ko ang pagpapastor ko. Maaring hindi kalugdan ng mga tao hanggat kinalulugdan ng Diyos. We are not men pleaser. We are God pleaser. Sapagkat alam namin siya lang ang may kakayahan at kapangyarihan na mag-alis ng lahat ng bagay. We are replaceable. Kahit sa trabaho natin, mga kapatid, kahit anong posisyon meron tayo dyan. Kahit anong napakagandang posisyon at napakalaki ng sweldo natin, mga kapatid. We are replaceable. Pwede tayong maalis dyan. Pwedeng mawala ang trabaho natin. Kahit anumang unlad ng ating negosyo, mga kapatid, kapag tayo ay hindi napagkatiwalaan bilang katiwala, anumang oras, pwedeng kunin ng Diyos ang ating negosyo. Bakit? Tandaan ninyo, sapagkat ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. Tayo ay natatanggal sa dalawang paraan. Ulitin ko, tayo ay natatanggal sa dalawang paraan. Ang una, yung mahirap na paraan. Ang mahirap na paraan, mga kapatid, mararamdaman mo yan pag tinatanggal ka na ng Diyos. Ibig sabihin, ang mahirap na paraan, Diyos na ang nagdidesisyon yan. Pero ang ating Diyos ay mahabagin, maawain, mapagpasensya, gagawin niya ang lahat ng bagay. Pero ibig sabihin, kapag nagdesisyon na ang Diyos, isa lang ibig sabihin noon, matigas na talaga ang ulo natin. Pag ang Diyos na ang nagpasya, sa mahirap na paraan yan. Kaya ako sa iyo, si pastor pa lang, sumunod ka na. Si leader mo pa lang, makinig ka na. Sa mga magulang mo, igalang mo na. Yan ay mga kamay ng Diyos para ituwid ang mga mali. Itama at isaayos ang mga hindi ayos sa buhay natin. Kahit anong meron ka, pwedeng mawala. Natandaan nyo yung mga undoy time? Ano sabi ng mga mayayaman? Ilang taon namin pinaghirapan sa abroad. Isang araw, 2 araw lang nawala ang lahat. Nung nagtatrabaho ako sa Mariwasa, he's a manager of our warehouse.
Sabi namin, matindi itong tao ito. Parang kanang kamay na ni Mr. Cositeng. Grabe. He was very confident. Hari-harian. Talagang malakas. Yun ang tingin talaga malakas kay Mr. Cositeng. Grabe yan. Lahat ng pribilehiyo, lahat ng benepisyo. Wow! Kaya pag yan ang nagsalita, ibang magsalita yan. Then one day, nagulat kami, tinanggal ni Mr. Cositeng. Chinese. Ganyan ang Chinese. Ikaw trabaho, ikaw bigyan ko, malaki sweldo. Pero ikaw tamad-tamad, wala sweldo. Tamad-tamad pa, tanggal trabaho. No relationship. I've been there for 6 years. Kaya nga nire-reshuffle kami. I've been there as a sales coordinator. Nawakan natin yung Katay Builders, Wilcon, Centerpoint, Pacific Home Depot. Yung mga yan, mga kapatid. Kausap natin dyan yung mga may-ari, not the employee, not the managers, but the owners. Kaya madalas noon, nung nasa Mariwasa ako, yearly, ikot ko ang buong norte. Pupunta ako ng Bacolod, Iloilo, Tacloban, magkakatabi kasi yan, mga kapatid. Iloilo muna ako, tapos pupunta ako ng Bacolod, tapos Tacloban. Yung may tulay, doon ko nakita yung tinalo ni Dante Barona, mga lolo't lola rito, mga kapatid. San Juanico Bridge. Madalas tayo dyan sa Baguio, San Fernando, La Union. Lahat yan, lagi natin pinupuntahan yan, mga kapatid. Because 99% na distributor ng Mariusa, lahat yan Chinese, mga kapatid. Kahit anong posisyon, pwedeng mawala. Bakit? Hindi ikaw ang nagmamay-ari niyan. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sa mahirap na paraan pa ba gusto mo? Pero ang Diyos nagbibigay lagi ng pagkakataon. Pero may katapusan ng lahat. Kaya dapat habang nabubuhay tayo, mga kapatid, sapagkat may katapusan ng lahat. Are you following? Pero merong madaling paraan. Ito bang madaling paraan, desisyon mo yan. Ayaw natin ng mahirap. Akala natin makaka-relieve tayo. Akala natin, okay, pastor, ayoko na. Retired na ako. Resign na ako. Ayoko na. Mas madali yun eh. Pwede naman. Pero ang hindi mo alam, si Lord na rin ang nagtatanggal talaga sa'yo. Because God is in full control of everything. Are you following? So if you will recognize that God is the owner and we are the stewards, you need to embrace our accountability. May pananagutan, mga kapatid. May consequence, may kabayaran sa bawat ginagawa natin. What you sow, you will reap. It's a principle, it's a biblical principle, mga kapatid. Kaya sa bawat desisyon at gagawin natin, lagi natin tatandaan, napakahalaga niyan. Huwag tayo masyado mabilis sa pagpapasya, sapagkat hindi ikaw ang nagmamay-ari ng anumang bagay na meron tayo. Mananagot tayo sa Panginoon dito sa lupa. Pag hindi tayo naging mahusay na katiwala, maraming pinagpala sa trabaho na wala sa Panginoon. Maraming pinagpala sa negosyo na wala sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo pinagkatiwalaan ng Diyos sa mga blessing na yan para mawala sa Panginoon. Maging mahusay tayong katiwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Bakit? Sapagkat dito pa lang yan sa lupa. God is a God of chances. God is a God of opportunity. So while here on earth, pwede pang maayos ang lahat. Habang nandito tayo sa lupa, pwede pang maisaayos ang lahat. Hindi pa huli ang lahat habang nabubuhay tayo, mga kapatid. Ayusin ang dapat ayusin. Ituwid ang dapat ituwid. Itama ang dapat itama, sapagkat mayroong langit. Sapagkat doon sa langit, wala nang pwedeng baguhin. Final na yun. Final. Kaya dito pa lang sa lupa, isaayos na natin, mga kapatid. Sapagkat sa langit, wala nang bawian. Ano mang napagpasyahan mo, then, that's it. Are
Are you still there? Total, malapit na ang pangangampanya. Eleksyon, ano? Kailan ba eleksyon? Ha? May. Malapit na yan. So marami na naghahanda. Marami na ako nakikitang posters, nagpapakilala na. Ngayon, meron isang congressman na matay sa pangangampanya. Napunta siya sa itaas. Sinalubong siya ng anghel. Sabi ng anghel, oh, congressman, ikaw pala. Oo nga, wala na akong magawa. Tinapos na eh. Ano ba yung 2 pinto na nasa likuran mo? Yan ang pagpipilian mo, congressman. At anumang piliin mo dyan, yun na yun. Pero huwag kang mag-alala. This is also a democratic place. Bibigyan kita ng layang mamili pa rin dito. Ganun ba? O sige, congressman, ano unahin natin? Yang nasa left? Sige. Sinamahan siya ng anghel, binuksan ng pinto. Pagpasok, bumaba ng bumaba, bumaba ng bumaba, bumaba ng bumaba, bumaba ng bumaba, bumaba ng bumaba. Pagbaba, bigla sumambulat. Wow! Napakaganda naman ito. Sabi ng mga demonyo, welcome to hell. Hell? Ganda naman pala. Parang langit din naman pala. Masasaya mga tao, nakangiti. Ang ganda ng kalsada. Ang ganda ng paligid. Halika, ipapasyal pa. Pagpasyal, bandaron, nakita na ni Satanas, very accommodating si Satanas. Congressman, welcome to hell. Ikaw ba si Satan? Yes. Oh, okay ka naman pala, pogi naman Oh, sabi nung nilibot. Marami pala akong kaibigan dito sa Congress. Ayan, mga yan Tsaka masasaya sila, mga nakangiti. Okay pala rito sa hell. Tinawag na siya ng anghel. Halika na. Pakita ko muna sa iyo yung kabila. Dinala siya naman doon sa kabilang pinto. Tumaas naman ng tumaas. Tumaas ng tumaas, tumaas ng tumaas, tumaas ng tumaas. Hanggang doon sa itaas, biglang sumambulat. Napakaganda rin. Sabi ng mga angel ng Panginoon, welcome to heaven. Sabi ni congressman, parehas lang. Halika, inilibot kita. Ganun din. Maganda sa baba, maganda rin naman dito. Sabi ng anghel, sige, pumili ka na. Tandaan mo, ano mang mapili mo, yun na yun. Wala nang bawian. Sapagkat narito ka na. Pero binibigyan ka pa rin ng pagkakataon. Tandaan mo, ano mang piliin mo, yun na yun. It's forever. Ano ang pipiliin mo? Sabi niya, yung kaliwa, sigurado ka? Oo. Hell yun. Impyerno yun. Oo. Ganun din naman Wala namang pagkakaiba. At least, nandun pa yung mga barkada ko. Masaya kami ron. Sigurado ka ba talaga dyan, congressman? Opo. O sige. Bumaba. Bumaba. Hinatid na siya ng anghel. Yun ang pinili niya Bumaba. Bigla suwa. Ay! Sabi niya gano'n. Ano to? Hell. Ba't ang pangit dito? Sabi niya gano'n. Ba't mga tao nag-iiyakan, nahihirapan sila? Sabi ni Satanas, Congressman, welcome to the hell forever. Sabi ni Kong, Satan, ba't ang pangit mo ngayon? Ikaw pa yan? Tsaka, hindi ganito to kanina. Inakbayan siya ni Satanas. Ikaw namang congressman, para kang bago ng bago. Kanina, pangangampan niya yon. Nakaboto ka na. Ito na yung realidad. Ito ang totoong impyerno. Habang nandito tayo sa lupa, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Piliin ang buhay. Sana, huwag nating kalimutan, kung si Satanas gagawin na lahat ng pangangampanya, makarecruit lang ng mga makakasama sa impyerno. Sana ganun din tayo mga Kristiyano. Maging matindi rin tayo sa pangangampanya sa langit. Let us all stand up.
Effective stewardship requires management. Be a good manager. Multiplication, be a good producer. And mission, let us not forget, we are partners with God.